Daja, how everyone? It's me again, Jody Lars. So for today's ganap, nandito nga pala ako ngayon sa Ermita, Manila dahil attend ako ng orientation ko. Ng pre-departure orientation o mas kilala sa tinatawag natin na PIDOS. Sa mga hindi nakakaalam, ginagawa po ang PIDOS sa mga OFW natin bago sila lumabas ng bansa. For me, as a first timer, napakalaking tulong ng PIDOS para magkaroon ako ng knowledge bago ako lumabas ng bansa. From Cabanatuan, dumiretso nga pala muna ako sa agency ko para kumuha ko ng endorsement letter and dumiretso na ako dun sa pagpipidosan ko. Meron namang online orientation pero hindi na ako nakaabot kaya naman face to face na lang yung pinunta ko dito. Buti na nga lang walking distance lang yung pagpipidosan ko from my agency. At pagdating ko nga dito sa pagpipidosan ko ay napakarami ng tao na nakapila na magpipidos din. Saktong 9:30 na nga din ang nagpapasok sila dito sa loob at buti na nga lang ay kauna-unahan ako nakapasok dito kaya naman nakahanap din ako ng magandang upuan ko dito sa harap. Nagbayad nga din pala ako ng 160 pesos at yung 160 pesos ko na yon meron na siyang kasama na booklet na ganito. Mag-aaral at magkaroon ng magandang kinabukasan. Eh paano? Kung yung may asawa ka naman. Ha? Ilan na po ang anak ninyo? 3. Paano kapag ikaw ay nasa abroad at naiwan ang asawa mo sa Pilipinas? Kaya mo bang tanggapin na nagsumbong sa iyo ang anak mo? Nanay, nanay, nabuntis siya si nanay, si Lola. Ilang taon lang nanay mo? Oh, mabubuntis pa yun. Tama ba? Oh, babahuin natin, bababaan natin ang sentensya. Yung kapalit mo na lang, habang ikaw ay nasa abroad, naging kalabuyo ng kapatid mo. Yung kapatid mo mismo. Ha? Kaya mo bang tanggapin yun? Ha? Hindi mo kayang tanggapin. Ha? Tandaan ninyo, hindi mo kaya. Totoo ba na maraming OFW ang nagpapakamatay? Kakayanin ba itong mga part-timer? Yayabang ng mga example. Alam mo mga example ng mga lokong ito? Nangahanap damay itong mga first-timer. Huwag kayong makinig sa mga yan. Mapang-utok yan. Mag-focus kayo kung ano yung ni-raise ninyo kanina, ang kamay ninyo. Pangarap na sa inyong mga anak. Pangarap nyo. Ikaw bang, para kaninong pag-abroad mo? Sa sarili. Very good. Yun ang number 1. Para sa sarili. Sino yung mag-abroad para sa magulang? Ikaw ma'am. Wala. Muna tayo. Na-delay din. Kape muna tayo. Sabi ko, ayaw ko magkape. Bakit ayaw mo magkape? Ayaw ko nga. Bakit nga di ba nagkakape ka? Delay naman. Ayaw ko nga. Sigawan ko. Bakit nga? Sigawan din ako. Alam mo ba, may kaping 3-in-1. Pero tandaan mo, stick to 1. Kaya matig natin kayo na yan, ha? Alas 3 na nga din mahigit nung natapos ako sa seminar. Kaya naman after ng seminar ko, dumiretso na rin ako dito sa BDO para makapag-open ng sarili kong bank accounts. Since sabi nga ni Sir Teteng dito lang daw sa branch nila dito, mas mabilis ang proseso at makukuha mo na din agad yung card ko kasama din yung passbook. Sabi kasi ni Mr. Teteng sa branch lang daw nila dito mas mabilis ang proseso. Hindi katulad sa ibang branch na inaabot pa daw ng ilang weeks bago makuha. Hindi ko na nga inantay na mag-open pa sa ibang branch dahil nga baka hindi na umabot at makaalis na din ako ng bansa. So yun lang for today's video. Ginabi na nga rin ako sa pag-aayos dahil sinulit ko na nga din ang araw ko dito sa Manila. Thank you for watching!